Samahan niyo po ako, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa amin ay palagi nagmamahal, maraming salamat po, Ama, sa dakilang kaligtasan na ipinaghalob niyo po sa amin sa pamamagitan po ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Kami po ay nararapat na mapunta sa impyerno dahil po sa aming mga kasalanan, subalit nahabag ka po sa amin at inibig niyo po kami na wala pong anumang hinihinging kapalit. Kaya dahil po dito, nagkaroon po kami ng buhay na pag-asa na anytime, kami po ay makakapunta sa langit. Kaya maraming salamat po sa iyo pong biyaya at kabutihan sa bawat isa sa amin. At ngayong pong araw, nagpapasalamat din po kami sapagkat ipinahintulot niyo po na kami po ay magkatipon-tipon sa lugar pong ito upang mag-aral po ng iyong salita at magkaroon po ng banal na fellowship at purihin ka, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa oras pong ito, nawa, maibahagi ko po sa kanila ang salita na kinakailangan po ng mga brothers and sisters dito po sa Tanawan Church. Nawa, magbigay po ito ng kalakasan at kaaliwan sa bawat isa po sa amin. Ang bawat isa po ay mga brothers and sisters ay mayroon pong iba't ibang pinagdadaanan at yung iba ay naharap sa mga iba't ibang mga pagsubok. Gayon pa man, Panginoon, dinadalangin ko po na ipaghalob niyo po sa kanila yung biyaya na kinakailangan po nila upang malampasan po nila ito at sa pamamagitan po nito, mas lumago po sila sa kanilang pananampalataya at mas magtiwala sa iyo. Habang papalapit ang pagdating ng Panginoong Yesus, ang mundo ay pasama ng pasama. Kaya para po sa mga born-again Christian, minsan mahirap po para sa amin na ingatan po ang iyo pong ang aming pong buhay pananampalataya. Kaya nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy niyo po kami tinutustusan ng iyo pong salita. Nawa sa oras pong ito, turuan niyo po kami kung paano po kami mamumuhay na karapat-dapat sa iyo. Ituro niyo po sa amin kung ano po yung buhay na mahalaga na hindi nasisira ng mga Kristiyano. At nawa sa pamamagitan po ng salita sa araw pong ito ay magkaroon po ng kalakasan ang mga brothers and sisters. At nawa yung mga aral po na matututunan po namin sa araw pong ito ay maiukit sa aming puso at matupad po sa aming buhay. Kaya magsimula po hanggang sa matapos, nagtitiwala at umaasa lamang po kami sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Okay? Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Unang Korinto, chapter 3. Unang Korinto, chapter 3. Magmula po verse 10 hanggang 15. Okay, kung pareho po yung Biblia po natin, 277 po yan sa Bagong Tipan. Unang Korinto, chapter 3, magmula po verse 10 hanggang 15. Okay? Nakita na po? Pwede po nating basahin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Okay? Mayroon pong dalawang bagay na nais pong ibigay po ng Diyos sa mga tao. Ito po ay kaligtasan at kaluwalhatian. Kung babasahin po natin sa 2 Timoteo chapter 2 verse 10, kahit aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan din nila ang kaluwalhatian o ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. So ito po yung nais na ibigay po sa atin ng Diyos.
Nais po na ibigay ng Diyos sa lahat po ng mga tao. Hindi lamang po nais ng Diyos na maligtas tayo. Tama po? Nais din niya na ibigay po sa atin yung gantimpala at kaluwalhatian. Kung paanong nalaman po natin yung daan patungo po sa kaligtasan, dapat din po nating malaman kung paano yung daan patungo sa walang hanggang kaluwalhatian at kung paano po tayo magkakaroon po ng dakilang gantimpala. Dahil alam po natin, so gaya po ng alam na po ninyo, mayroon pong araw kung kailan po ang mga born again Christian ay haharap sa Panginoon upang magbigay sulit sa kanila pong buhay mula nang sila ay naligtas. So alam po natin ito po ay tinatawag na hukuman ni Kristo. So bilang mga born again Christian, hindi na po tayo tatayo pa o haharap pa doon po sa tronong puti, kung saan yung mga hindi po ligtas ay haharap doon at pagkatapos ay itatapon sa impyerno. Ngunit para po sa mga born again Christian, tatayo po tayo sa hukuman ni Kristo. Sa hukuman ni Kristo, hindi po doon pagpapasyahan ang patungkol sa kaligtasan, kundi kung sino po yung pinakamaliit sa kaharian ng Diyos at kung sino po yung pinakadakila. Kung sino po ba yung tatanggap ng maraming gantimpala at kaunti. At kung sino po yung tatanggap po ng papuri at kahihiyan. Kaya ang kaligtasan, ito po ay libre na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Tama po? Yung kaligtasan po natin ay biyaya. Wala po tayong anumang ginawa, di ba? Sinampalatayanan lamang po natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nagdanak ang kanyang dugo doon po sa krus at pinatawad niya lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future. Pero po para sa gantimpala, kinakailangan po nating gumawa. Kinakailangan po nating magsikap. Pagsikapan po upang makamit po natin ito, upang makuha po natin ang gantimpala. Depende po kung paano ka namuhay sa mundong ito, matatanggap mo ang iyong gantimpala. Kaya dito po, sa talatang binasa po natin, so detalyadong ipinaliwanag po dito ni Apostol Pablo ang patungkol po sa paghuhukom ng mga Kristiyano. Dito po sa verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Kaya ang Kristiyanong pamumuhay, ito po ay katulad po ng pagtatayo ng gusali na mayroon pong saligan. Ang saligan po ay ang Panginoong Yesus. Kaya dito po sa verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Si Jesus, siya po yung saligan ng ating kaligtasan. Walang ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan po lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya di ba, sinabi po sa Gawa, chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas, kundi sa pamamagitan lamang po ni Jesus. Siya po yung daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang po ni Jesus. At dito po sa verse 12 hanggang verse 13, subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kaya si Apostol Pablo ay nagbabala po siya na maging maingat po tayo sa pagtatayo dahil ang Kristiyanong pamumuhay ay mahayag po sa paghuhukom. Sa araw po natatayo ang mga Kristiyano sa harapan po ng Panginoon. Ito po ay mahayag sa pamamagitan po ng apoy. Yung apoy po dito ay hindi po impyerno. Wala na pong kapahamakan pa sa mga born again Christian. Tama po? Yung ating pong kaligtasan, ito po ay hindi po nawawala. Hindi po nawawala yung ating kaligtasan. Subalit, kapag sinubok yung ating pong gawa ng apoy, kung ang itanayo nyo po ay gamit yung ginto, pilak, mahalagang bato, ito po ay mananatili. Ngunit kung ito po ay katulad po ng dayami, kahoy, pinagapasan, ito po ay masusunog. Wala pong matitira. Ibig sabihin,
kahit yung kaligtasan po natin ay pare-pareho, subalit yung kaluwalhatian ng bawat isa ay magkakaiba. Di ba? Yung liwanag o kaluwalhatian ng araw at ng buwan ay magkaiba. At yung bawat bituin sa langit, magkaiba po yung kanila pong ningning. Tama po? Mayroon pong mas maliwanag, ay mayroon naman pong katamtaman lang, at medyo mas hindi po ganun kaliwanag na bituin. Kaya yung kaluwalhatian ng bawat isa ay magkakaiba. Yung kaluwalhatian ng Panginoon at natin, magkaiba. Yung kaluwalhatian ni Apostol Pablo, ni Pedro, ni Esteban, natin at ay magkakaiba. Kaya pagharap po natin sa Diyos, wala pong sino man po sa atin ang magrereklamo. Dahil gagantimpalaan po tayo, ayon po sa ating ginawa. Kaya yamang bawat isa po sa atin ay tatayo sa harapan ng Panginoon at hahatulan po tayo ayon po sa ating ginawa bilang mga Kristiyano, kinakailangan po nating magsikap na hanapin po ang kalooban ng Panginoon at ang kanyang kaluwalhatian. At bigyan po siya ng lugod upang sa natitira po nating buhay ay hindi po mawalan ng kabuluhan. Kaya dapat po nating maitayo yung ating pong bahay gamit po yung materyales na ginto, pilak at mahalagang bato. Kaya ngayon pong araw, so nais ko pong ipangaral po sa inyo yung paksang, ang mahalagang pamumuhay ng mga Kristiyano na hindi nasisira. Kaya ang ginto, pilak, mahalagang bato, ito po ay sumisimbolo sa mahalagang pamumuhay sa harapan po ng Diyos. Ito po yung pamumuhay ayon po sa Espiritu. Ang kahoy dayami at pinaggapasan, ito po ay tumutukoy naman po sa pamumuhay sa laman. Kaya ngayon po, araw, so pag-aralan po natin kung ano po yung buhay, pamumuhay, na katulad po ng ginto, pilak at mahalagang bato. So dapat po tayong tumanggap ng gantimpala mula po sa Panginoon. Tama po? So ayaw naman po natin tagapalakpak lang pagdating po natin sa langit. Tama? Kaya ngayon po, so 6 na bagay yung nais ko pong ibahagi po sa inyo. So una po, yung buhay po na mahalaga na hindi nasisira sa harapan po ng Panginoon, ito po yung buhay na nagbibigay ng lugod sa Panginoon. Tingnan po natin sa Ikalawang Korinto po, chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5. Verse 9 hanggang 10. Ikalawang Korinto, chapter 5, magmula po verse 9 hanggang 10. Okay, babasahin ko po. Kahit maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ito manggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ay dito po, sa verse 9, sabi po ni Apostol Pablo, ang aming mithiin. So si Apostol Pablo, mayroon po siyang mithiin. Mayroon po siyang goal, mayroon po siyang pangarap. Ano po yung pangarap? Ano po yung mithiin ni Apostol Pablo? Bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Kaya nagsikap siya sa kanyang buhay pananampalataya matapos po siyang maligtas. Lahat po na mayroon pong goal, mayroon pong mga pangarap, nagsisikap po sila. Tama po? Kaya kahit mayroon po sila mga hadlang, mayroon po mga hadlang sa kanila pong goal, nagpapatuloy po silang nagsisikap dahil mayroon po silang goal. Bakit po yung ibang mga Kristiyano, kahit matagal na po sila, parang yung kanila pong buhay pananampalataya, parang hindi lumalago? Bakit kahit matagal na po sila, mahina pa rin sila? Ano po yung dahilan? Dahil wala po silang goal. Yung wala pong goal sa buhay, hindi po yan magsisikap. Yung walang trabaho, hindi po yan gigising ng maaga. Bakit? Wala naman po siyang dahilan para gumising ng maaga. Tama po? Wala naman siyang gagawin. Tama po? Pero kung mayroon ka pong trabaho, mayroon ka pong dapat gawin, gigising ka ng maaga. Tama po? Gigising ka ng maaga. So ako po, ay mayroon pong schedule dito. So, kaya dahil po dito, gumising ako ng maaga. Nag-prepare po ako. Ganyan din po sa ating pong Kristiyanong pamumuhay. Kung mayroon po tayong goal sa ating pong Christian life, magsisikap po tayo. Magagawa po nating malampasan yung mga hadlang sa ating pong Kristiyanong pamumuhay. Kung mayroon po tayong minimithi. Si Apostol Pablo, di ba?
Marami po mga kahirapan naranasan siya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tama po? Pero, bakit niya po napagtagumpayan po ito? Dahil mayroon po siyang mithiin. Mayroon po siyang goal. Gayun din po, kung mayroon po tayong goal sa ating pong Christian life, magagawa rin po nating mapagtagumpayan yung mga hadlang sa ating pong Kristiyanong pamumuhay. Tama po? Kaya, verse 10, sabi po dito, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya. Kaya sabi po dito, tatanggap po ng kabayaran ayon sa mga bagay na ginawa niya. Alam po ni Apostol Pablo na mayroon pong gantimpala sa lahat po ng kanyang pagpapagal. Kaya dahil po dito, nagsikap po siya. Kaya kung babasahin po natin sa 2 Timoteo chapter 4, verse 7, di ba po? Natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Ngayon ay nakalaan na sa kanya yung putong ng kaluwalhatian. Tama po? Alam po ito ni Apostol Pablo. At sabi pa po dito, maging mabuti o masama. Yung mabuti at masama sa pananaw po ng Diyos ay magkaiba sa pananaw po natin. Ang biblical po na kahulugan po ng mabuti, anumang bagay na nakakalugod sa Panginoon, ito po ay mabuti. Ngunit anumang pong mga bagay na hindi po nakakalugod sa Panginoon, ito po ay masama. Ang pamumuhay ayon sa Espiritu, ito po ay mabuti. Pero ang pamumuhay ayon sa laman, ito po ay masama. Kaya kung mamumuhay po tayo ayon po sa Espiritu, ang Diyos po ay malulugod sa atin. Ito po yung pamumuhay na mahalaga sa harapan po ng Diyos. Maging ang Panginoong Jesucristo, nang siya po ay nasa kanyang pampublikong pamumuhay dito po sa mundong ito, binigyan po niya ng lugod ang Diyos Ama. Tingnan po natin, Ebanghelyo ni Juan, chapter 8, verse 29. Ebanghelyo ni Juan, chapter 8, verse 29. Okay, babasahin ko po, verse 29, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinababayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Kasi Jesus po, nagbigay po siya ng halimbawa po sa atin. Sabi po niya dito, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Si Jesus po, sumunod po siya sa Ama hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan man, sa krus. Maging nang siya po ay ipako sa krus, nanalangin po siya ng taimtim sa Diyos. Anong sabi po niya? Ama ko, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Gayon may, wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Si Jesus po ay meron din pong katawan katulad po sa atin. Alam po niya kung gaano po kahirap yung mararanasan po niya kapag siya po ay ipinako po sa krus. Ngunit, hindi niya po sinunod yung sarili niyang kalooban. Sinunod po niya ang kalooban ng Ama. Tingnan po natin sa Roma chapter 5 verse 13. Roma chapter 5 verse 13. Chapter 15 po, sorry. Chapter 15. Roma chapter 15. Verse 3. Roma chapter 15 verse 3. Babasahin ko po. Roma chapter 15 verse 3. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Kaya si Jesus po, hindi po niya binigyan lugod yung kanyang sarili. Nabuhay po siya na sinusunod po yung kalooban po ng Ama. Ngayon po, nabubuhay po tayo, hindi po para po sa ating sarili matapos po tayong maligtas. Nabubuhay po tayo para po sa bigyan ng lugod ang Panginoon. Kaya, kung ang isang bagay na ito, halimbawa, itong gagawin kong ito ay makapagbibigay lugod sa Panginoon, kahit ayaw ko ang bagay na ito,
gagawin ko ito. Tama po? Ngunit kung itong bagay na ito ay gusto ko, pero hindi ito makapagbibigay lugod sa Panginoon, hindi ko ito gagawin. Tama po? Kaya ang Diyos po ay tunay po na nalugod sa Panginoong Yesus nang siya po ay nagpasakop at itinalaga ang kanyang sarili upang sumunod sa Ama. Gayun din po, ang Diyos po ay malulugod kapag ang mga Kristiyano ay lubos na itatalaga ang kanilang sarili at ipagkakatiwala ang kanilang sarili para sa kalawalhatian ng Diyos at sumunod sa halimbawa ni Jesus. Tingnan din po natin ang isa pang halimbawa na nagbigay ng lugod sa Panginoon. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 11 verse 5. So marahil, alam na po ninyo yung patungkol po sa talatang ito. Kung gayon pa man, tingnan po natin Hebreo 11 verse 5. Hebreo chapter 11 sa verse 5 po. Pwede po nating basahin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kaya si Enoch, siya po ay dinala paitaas bago po yung pagbaha sa panahon po ni Noe. Hindi niya po naranasan ang kamatayan. Si Enoch po, siya po ay lumalarawan sa mga Kristiyano na mararapture bago po ang 7 taong kapighatian. Dito po, sabi po, sa verse 5, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Tama po? Pinatotohanan. Paano niya po nabigyang lugod ang Diyos? So tingnan po natin sa Genesis chapter 5. Genesis chapter 5. Verse 21 hanggang verse 24. So ito po yung isa sa dahilan kung bakit nabigyang lugod ni Enoch ang Diyos. 21 to verse 24. Genesis chapter 5, 21, verse 21 to verse 24. Babasahin ko po. Nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Kaya si Enoch, ano daw po? Bakit po nabigyang lugod niya ang Diyos? Dito po sa verse 22, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng paglakad kasama ng Diyos? Ito ba ay paminsan-minsan lang? Hindi po. Ito po yung araw-araw, ito po ay palagi. Yung paglakad kasama ng Diyos, ito po yung magkaroon po na malapit na fellowship sa Diyos. Ilang taon po lumakad si Enoch kasama ng Diyos? 300 years. Sa palagay po ninyo, madali? Hindi po madali. Tama po. Maaring busy din po siya sa kanyang buhay, di ba? Mayroon din po siyang pamilya. May trabaho siya. Tama po? So, lahat din po sa atin dito po ay mayroon pong busy rin. Tama po? May pinagkakaabalahan din. Tama po? Pero, sa Enoch, hindi po ito naging excuse sa kanya para hindi po makalakad kasama ng Diyos. Tama po? Lumakad siyang kasama ng Diyos. Araw-araw. Araw-araw. Kaya, ang Christian life po natin, hindi po ito Sunday lang. Hindi po ito Sunday lang. Yung Kristiyanong pamumuhay po natin, ito po araw-araw, paglakad kasama ng Diyos. Hindi lamang kapag nandito po tayo sa church, kundi saan man po tayo naroroon. Sa school, sa bahay, sa trabaho, kinakailangan po nating lumakad kasama ng Diyos. Pero minsan, may mga Kristiyano na kapag mayroon pong problema, tumitigil po sila, tama po. Hindi po sila nakakapagpatuloy lumakad kasama ng Diyos. At yung iba naman, inasabi po nila, Panginoon, ikaw po muna. Pas muna ako dyan. Diyan ka muna, dito muna ako. Ito ba ay paglakad kasama ng Diyos? Hindi po. Yung paglakad kasama ng Diyos, ito po ay araw-araw. Ganito po yung ginawa ni Enoch. Kaya ang Diyos po ay nalugod sa kanya. Kaya,
ito po yung pamumuhay na nagbibigay po ng lugod sa Panginoon. Ito po yung paglakad kasama po ng Panginoon. Magkaroon po ng parehong isip kasama po ng Panginoon. Sundin ang kanya pong kalooban. Kaya sa ating pong buhay pananampalataya, ito po yung mahalagang pamumuhay sa harapan po ng Panginoon. Ito po yung pamumuhay na nagbibigay po ng lugod sa Panginoon. At sunod, tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 10, verse 31. Unang Korinto chapter 10, verse 31. Okay? Unang Korinto, chapter 10, verse 31. Nahanap niyo na po? Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya, ano po yung Kristiyanong pamumuhay? Ito po yung pamumuhay na nagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ito po yung buhay po na mahalaga sa harapan ng Diyos na hindi po nasisira. Ngayon, bukas, hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Dapat po natin gawin ang ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya, sa lahat ng mga bagay sa buhay po natin, kumakain man tayo, umiinom, ano man yung ating ginagawa, dapat po natin itong gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maging sa pagpaplano o pakikipagkita sa ibang tao, dapat po nating isipin kung ito ay magbibigay po ng lugod po sa Diyos. Kaya, ang dapat po nating gawin, manalangin po muna tayo kapag makikipag-meet tayo sa ibang tao. Dahil, kung hindi po tayo, kung hindi po natin ito pinag-iisipan po ng mabuti, hindi po tayo nananalangin na basta-basta lang po tayong gumagawa at nagpaplano sa ating pong buhay, so madali po nating madidismaya at mapapalungkot ang Diyos. Kaya kailangan po nating isipin, kapag ginawa ko ba ito, maluluwalhati kaya ang Diyos? Kapag pumunta kaya ako sa lugar na ito, maluluwalhati kaya ang Diyos? Kaya, kapag hindi po tayo sigurado sa mga bagay na ating gagawin, ang una po sa lahat, kinakailangan po muna nating manalangin sa Diyos. Tama po? Dapat po muna tayong manalangin sa Diyos. Mayroon pong mga bagay, kapag hindi po tayo sigurado, kinakailangan po muna nating manalangin o kaya magpa-counseling po tayo sa ministers. Mayroon pong mga bagay na bago po tayo mag-decide, kinakailangan po nating magpa-counseling. Katulad po ng paglipat ng tirahan. So hindi po basta-basta, mahirap yung buhay ko dito. Mas maganda yung buhay doon, kaya lipat na lang ako. Kung walang church doon, pwede ba tayong lumipat doon? Hindi po. Paano po tayo makakapamuhay ng ating pong Kristiyanong pamumuhay nang wala po ang church? Tama po. Para sa mga born-again Christian, napakahalaga po ng church. Napakahalaga. At isa pa, sa pag-aasawa. Kinakailangan po nating magpa-counseling. At sa trabaho, paghahanap po ng trabaho, di ba? Dahil hindi po lahat ng trabaho ay hindi po natin pwedeng pasukan. Tama po? Kapag mayroon pong trabaho kahit linggo, pwede ba tayong pumasok sa trabahong iyon? Walang Christian life, okay lang? Hindi po pwede. Kaya kinakailangan po nating ipanalangin yung patungkol po sa mga bagay na ito. Kailangan po nating gugulin yung ating pong natitirang buhay sa mundong ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Dahil wala na po tayong sapat na oras. Tama po? Tingnan po natin sa 1 Pedro chapter 4 verse 2. 1 Pedro chapter 4 verse 2. Unang Pedro chapter 4 verse 2. Okay, babasahin ko po. Verse 2 hanggang verse 3. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Kaya matapos po tayong maligtas, sinasabi po ng Biblia na sapat na yung mga kasalang nagawa po natin gaya po ng ginagawa po ng mga hintil. Wala na po tayong sapat na panahon para po mabuhay sa Panginoon. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, napakalapit na po ng pagdating po ni Jesus. Wala na po tayong sapat po na oras. Ang Panginoon po ay maaaring dumating ng maaga kaysa po sa ating inaasahan. Tama po? Kaya lahat po ng mga tanda ng ikalawang pagdating po ni Jesus, ito po talaga ay nakikita na po natin. Tama po? Yung gera sa Middle East, tama po? Yung nangyayari sa kapaligiran po natin, di ba? Yung mundo po ay pasama ng pasama sa panahon po natin ngayon. Kaya sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 33, gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Kaya alam po natin na anytime pwede nang dumating si Jesus. Siya po ay darating sa oras na hindi po natin inaasahan. Kaya sabi po sa Matthew chapter 24 verse 44, kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So si Jesus po, sabi po, parang darating siya katulad po ng magnanakaw. Anong ibig sabihin po? Yung magnanakaw, kapag magnanakaw siya, hindi po yan tatawag sa iyo. Pupunta po siya kung saan po mahimbing yung tulog mo. Tama po? Wala pong magnanakaw na tatawagan ka, hello, magnanakaw ako sa bahay nyo, ganitong oras, maghanda ka. Ganon ba yung magnanakaw? Wala. Darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, maging handa rin naman kayo. Sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya sa unang Pedro chapter 4 verse 7, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya't kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Kaya kapag nababasa po ninyo ito pong talatang ito, ano po yung nararamdaman po ninyo? Sinasabi po sa atin ng Biblia na kinakailangan po nating magbantay. Nais po ng Panginoon na matagpuan niya po tayo na hindi po natutulog. Ang ating pong natitirang buhay, ito po ay para po sa kalawalatian ng Panginoon. Kaya anong sabi po niya dito? Kayo'y magpakatino at magpigil sa inyong sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Kaya, kayo po, brothers and sisters, ano po yung pinaka ipinapanalangin po ninyo sa Panginoon? Ano po? Kayamanan? Magkaroon ng magandang kotse? Wallet na doble-doble? Ano po yung inaasam po ninyo? Ano po yung hinihiling po ninyo sa Panginoon? Yung mga bagay po sa mundo pong ito, gaano man po ito kaganda, ito po ay pansamantala lang. Ito po ay maglalaho. Ang pinakadalangin po ng mga naligtas na mga born-again Christian ay ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Tama po? Kaligtasan ng mga mahal po natin sa buhay. Kaya, para po dito, ano po yung dapat po natin gawin para po sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay? Ano sabi po ng Biblia? Kayo'y magpakatino at magpigil sa inyong sarili. Kaya kinakailangan po natin kontrolin yung ating sarili, magtiis, magtiyaga, at panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. At mamuhay po tayo na nagbibigay po ng kalawalatian sa Panginoon para po sa mga mahal po natin sa buhay. Kaya ito po yung mahalagang pamumuhay sa harapan po ng Panginoon na hindi nasisira. Pamumuhay na nagbibigay kalawalatian sa Diyos. At pangatlo, yung mahalagang pamumuhay sa harapan po ng Panginoon, ito po yung pamumuhay na nagdurusa para sa Panginoon. Sa Pilipos chapter 1 verse 29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis rin naman alang-alang sa Kanya. Kaya tayo po ay tinawag po, hindi lamang po para maligtas, kundi para rin po magtiis alang-alang po sa Panginoon. Kaya kung tayo po talaga ay mamumuhay para po sa kalawalatian ng Diyos, sigurado po, tiyak po, na mararanasan po natin ang mga pagdurusa at mga kahirapan. Ang buhay po natin sa mundong ito ay hindi po madali.
Kamusta po yung Christian life po ninyo, brothers and sisters? Madali o mahirap? Mahirap, tama po. Hindi po madali yung Kristiyanong pamumuhay. Ngunit, mayroon pong mga Kristiyano, mali po ang pagkaunawa nila. Mayroon pong iba na iniisip po nila na kapag ligtas na sila, magiging maayos na yung buhay nila. Wala nang kahirapan. Pero kapag naranasan po nila yung taliwas sa kanilang iniisip, nagko-complain na sila sa Panginoon. Nung hindi ako ligtas, maganda yung buhay ko. Pero bakit nung maligtas ako, bakit nagkaganito na yung aking buhay? Kaya hindi na ako magpapatuloy. Mali po ang pagkaunawa. Tayo po ay tinawag po ng Panginoon para din po sa pagdurusa. Kinakailangan po nating lakaran yung daang nilakaran po ng Panginoon. Yung daang nilakaran ng mga apostol. Yung daang nilakaran ng mga sinaunang Kristiyano. Tama po. Ito po yung landas na tinatahak po natin. Hindi po nangako ang Panginoon na kapag ligtas ka, magandang buhay yung ibibigay niya sa iyo. Hindi po. Tama po. Ano ang ipinangako po ng Panginoon? Kapag nabuhay ka para sa akin, mayroong kahirapan. Pero huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Tama po? Ito po yung sabi po ng Panginoon. Sasamahan kita saan ka man magpunta. Ano man ang ginagawa mo. Hindi kita pababayaan. Ito po yung kanyang pangako. Sasamahan niya po tayo hanggang sa matapos po natin ang ating takbuhin. Tingnan po natin sa Mateo chapter 5. Ebanghelyo ni Mateo chapter 5 verse 11 to 12. Mateo chapter 5 verse 11 hanggang 12. Okay? Kung nakita na po, babasahin ko po. 11 to 12, mapalad kayo kapag kayo nalalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaking ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So, bilang mga Kristiyano, so, natural po, minsan, nararanasan po talaga natin yung mga pag-uusig. Tama po? Nararanasan po natin yung mga kahirapan. Pero hindi lamang po pag-uusig, kundi mga kahirapan din. Tama po? Mga kahirapan. Kaya, sabi po dito, mapapalad kayo kapag kayo nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kaya, nararanasan po natin yung mga pag-uusig. Pero hindi lamang po tayo nagsasuffer dahil po sa pag-uusig. Minsan, pati po yung bulsa po natin nagsasuffer din po. Tama po. Kapag mayroon po tayong Bible seminar, kinakailangan po natin magbigay po ng offering para po sa Bible seminar. Magsakripisyo kasama ng mga brothers and sisters. Dahil alam po natin na kapag walang sakripisyo, wala pong kaligtasan. Tama po? Kaya dahil po dito, minsan, nagtitipid po tayo kapag mayroon po tayong mga Bible seminar. Nagtitipid po tayo sa pagkain. Diba? Inilalaan po natin yung iba para po sa Bible seminar. Kaya kapag tayo po ay nagdurusa, ano po yung dapat na maging attitude natin? Dapat ba tayong malungkot? Anong sabi po ng Biblia? Sabi po sa verse 12, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Kaya kung tayo po ay inuusig at nagdurusa para po sa Ebanghelyo, sabi po ng Biblia, wag po dapat tayong malungkot, kundi magsaya po tayo dahil nagsasakripisyo po tayo at nakikibahagi sa Ebanghelyo. At tatanggap po tayo ng dakilang gantimpala mula po sa Panginoon. Sa katunayan po, yung mga pagdurusa at mga kahirapan, ito po ay pagpapala po sa atin na mga Kristiyano. Kung hindi mo po nararanasan yung pagdurusa bilang Kristiyano, ibig sabihin, hindi ka namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung pagdurusa, ito po ay normal. Kung hindi mo nararanasan ang pagdurusa, ibig sabihin hindi ka po namumuhay ng tamang Kristiyanong pamumuhay. O maayos na Kristiyanong pamumuhay. Kaya kung nararanasan po natin yung mga pagdurusa, so dapat po tayo magpasalamat po sa Panginoon. Kasi nakikibahagi po tayo sa pagdurusa po ni Kristo. Tama po? Ngunit, wag po dapat tayong magdusa dahil po sa paggawa ng kasalanan. Tingnan po natin unang Pedro chapter 4, verse 12 hanggang 16. Unang Pedro
chapter 4, verse 12 hanggang 16. Okay, babasahin ko po. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalawalatian niya ay nahayag. Kung kayo inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang espiritu ng kalawalatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama, o bilang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Kaya kung tayo po ay nagdurusa, dapat po tayong magalak dahil sabi po ng Biblia, nakikibahagi po tayo sa pagdurusa po ni Kristo. Ngunit sa verse 15, ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Kaya huwag po dapat tayong magdurusa dahil po sa paggawa ng kasalanan. Dahil ang Diyos po ay nalulungkot. Dahil nadulugisan po natin yung banal na pangalan po ng Diyos. Ngunit sa verse 15, ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi iluwalatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Kaya ang pagdurusa, so mararanasan po talaga natin ito habang tayo po ay nasa katawan. Habang tayo po ay nasa katawan. Ngunit kapag iniwan na po natin ito pong katawang ito, tapos na po yung pagdurusa po natin. Tingnan po natin sa 2 Korinto, chapter 4, verse 17. 2 Korinto, chapter 4, verse 17. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 17. Okay, babasahin ko po ito. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya ipinahintulot po sa atin ng Diyos yung mga kahirapan at mga pagdurusa dahil gusto niya pong ibigay po sa atin yung walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya sa pamamagitan po ng mga pagdurusa, so isa sa purpose kung bakit ipinapahintulot po sa atin ng Diyos yung mga pagdurusa upang tayo po ay mas magtiwala sa Diyos, upang tayo po ay mas makapamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos para po sa kanyang kaharian sa langit at para po sa kanyang kaluwalhatian. Sabi na Apostol Pablo, alam po niya na yung pagdurusa po natin, ito po ay magaan panandalian lang. Ngunit yung kaluwalhatian na matatanggap po natin, ito po ay walang hanggan. Kasi Apostol Pablo, di ba? So alam po natin, marami pong mga pagdurusang naranasan po si Apostol Pablo. Sinabi niya po ito sa 2 Korinto chapter 11. Maraming pagpapagal, hirap, nabilanggo, nawasakan ng barko, binugbog, hinagupit, di ba? Nagutom, uhaw, minsan alalahanin sa iglesia, at sa bandang huli, ano pong nangyari sa kanya? Pinugutan po siya ng ulo. Gayunpaman, so lahat ng mga pagdurusa, ito po ay para po sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaya yung walang hanggang kaluwalhatian, ito po ay naghihintay po sa atin pagkatapos po ng buhay po natin sa mundo pong ito. Kaya sabi po ng Biblia, ano po yung dapat po natin gawin kapag tayo po ay nararanasan po natin yung mga pagsubok o mga pagdurusa? Tingnan po natin sa verse 18. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya dapat po tayong tumingin gamit yung ating pong spiritual na mata. Tingnan po natin yung mga bagay na hindi nakikita. Yung mga bagay po na ipinangako po ng Panginoon para po sa atin. Bakit? Kung titingnan lamang po natin yung sitwasyon po natin, yung kalagayan po natin, sa sitwasyon po natin, yung mga bagay na nakikita po natin, maaaring panghinaan po tayo. Tama po?
Bakit ganit? Mahirap yung buhay. Tama po? Busy, di ba? Tapos kung titingnan mo, ikukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao na mga hindi po ligtas. Sila nagagawa nila yung gusto nila. Pero wag po dapat ganito. Sabi po ng Biblia, sabi po ng Apostol Pablo, siya po, sa verse 16, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Kaya kung titingnan lang po natin, ikumpara po natin yung ating sarili sa ibang tao, na mas maganda yung buhay sa atin, para manghihina po yung loob po natin. Pero, kung titingnan po natin yung ang Panginoon at yung kanyang mga pangako para po sa atin, hindi po tayo panghihinaan ng loob. Tama po? Sa Apostol Pablo, marami siyang bagay na isinakripisyo para po sa Ebanghelyo. Dahil naunawaan po niya yung pag-ibig ng Panginoon at yung pangako ng Panginoon para po sa kanya. Kaya, kinakailangan po nating lumakad sa pananampalataya para hindi po tayo panghinaan ng loob at mapagtagumpayan po natin yung mga kahirapan. Dahil alam po natin na itong mga kahirapang ito ay pansamantala lang. Pansamantala. Kaya isang halimbawa, tingnan po natin sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11. Verse 24 to 26. Hebreo chapter 11, verse 24 to 26. Okay, babasahin ko po. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangking siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasayahan ng kasalanan, sapagkat kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. O si Moises, tinanggihan po niya yung magandang posisyon, anak ng prinsesa. Ibig sabihin, mayaman po siya. Maraming pera, magagandang bahay, pero tinanggihan po niya. Ano po yung kanyang pinili? Magdusa, kasama po ng kanyang bayan. Buhay na maganda. Buhay na maganda, doon po sa palasyo. Buhay na mahirap, doon po sa ilang. Pero ano po yung pinili po ni Moises? Sabi po ng Biblia, magdusa, verse 26, magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Kaya ito po yung kanyang pinili. Papaano niya po ito nagawa? Na pinili niya yung mas mahirap na bagay. Kung kayo po mga brothers and sisters, may dalawang pagpipilian. Mahirap na bagay o madaling bagay? Alin po pipiliin po ninyo? Mahirap na bagay? Madaling bagay? Alin po pipiliin? Mahirap? Talaga? So, sa palagay ko po, mas pipiliin po natin yung madaling bagay. Tama po? So, halimbawa lang po ito So, so may sundo po dito, di ba? May sundo. So, halimbawa lang po ito So, kung papipiliin po kayo, susunduin kayo o magko-commute, alin pipiliin po ninyo? Sunduin. Bakit? Mas madali yung sunduin kaysa mag-commute, tama po? Pero si Moises, ano po yung pinili niya? Mas mahirap na bagay. Magdusa kasama ng kanyang bayan. Para po sa Panginoon. Bakit? Sa verse 26 sa bandang huli, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Ito po yung tiningnan po ni Moises. Naniwala siya na kapag kanyang napagtiisan yung mga kahirapan ng mabuti para po sa Panginoon, susuklian ng Panginoon ng gantimpala yung kanyang mga pagpapagal. Tama po? Kaya ito po yung buhay na mahalaga para po sa buhay na mahalaga na hindi nasisira. Ito po yung pagdurusa para po sa Panginoon o magdusa para po sa Panginoon. At sunod, yung buhay na sinusunod ang utos ng Panginoon. Ano po yung utos po ng Panginoon? Tingnan po natin. Ebanghelyo ni Juan chapter 13. Ebanghelyo ni Juan chapter 13. Verse 34.
Juan, Ebanghelyo ni Juan, chapter 13, verse 34, 34, verse 34. Okay, babasahin ko po. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Kaya nang tayo po ay maligtas, tayo po ay tumanggap ng pag-ibig mula po sa Panginoon. Kaya, tayo mga naligtas, iniibig po natin ang Panginoon. Suwalit, sabi po ng Panginoon, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, dapat din kayong magmahalan sa isa't isa. Ito po yung kanyang utos po sa atin. Tayong mga brothers and sisters na minamahal ang Panginoon, iniibig rin po dapat natin ang mga brothers and sisters na iniibig ng Panginoon. At sa verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Kaya, yung pag-ibig po sa isa't isa, ito po yung ebidensya na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya ganito po yung ginawa ng sinaunang iglesia. Di ba? Araw-araw sila po ay nagsasama-sama. Nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin, nagpuputol-putol ng tinapay. At pagkatapos, nakita po ito ng ibang mga tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon. Araw-araw ang mga naliligtas. Bakit? Dahil sa kanila pong pamumuhay na ganito, nakita po ng mga tao yung nakita po ng mga tao yung kanila pong magandang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Tingnan po natin sa unang Juan chapter 3. Unang Juan chapter 3. Verse 22. Unang Juan chapter 3, verse 22. Babasahin ko po. At anumang ating hingin ay tinanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakakalugod sa Kanyang harapan. Kaya ang Diyos po ay nalulugod siya kapag sinusunod po natin yung Kanyang utos. Ano po yung utos ng Diyos na ito? Ano po ang utos ng Diyos? Verse 23, at ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Kaya ito po yung utos ng Diyos. Ibigin po natin ang isa't isa. Ang church, ito po ay katawan po ni Jesus. At bawat isa po sa atin ay mga bahagi ng katawan. Minamahal po ng Diyos ang Kanyang katawan, kaya tayo rin po, dapat po nating ibigin yung bawat isa. Kaya, halimbawa, kapag yung paa ay natusok po ng tinik, kailangan po tingnan ng mata yung paa na natusok po ng tinik at dapat itong tanggalin ng kamay. Tama po? Yung tinik. Kaya, katulad din po nito, natural po na bawat isa po sa atin ay mahalin ang isa't isa. Kaya, tayo pong mga born-again Christian ay mahalaga sa harapan po ng Panginoon. At dapat rin po nating pahalagan yung bawat isa. Diba? Lahat ng parte po sa atin, sa katawan po natin, lahat po ito ay mahalaga. Tama po? Wala pong hindi po kinakailangan. Lahat po ay mahalaga. Maging yung kuko, yung maliliit na bahagi sa ating katawan, kinakailangan po natin ito. Gayun din po, bawat isa po ng mga brothers and sisters ay mahalaga sa harapan po ng Panginoon. Kaya, bilang mga brothers and sisters, dapat po nating ibigin ang isa't isa. Dahil tayo po ay minamahal po ng Panginoon. Ngunit, bilang mga ligtas, minsan, mayroon pa rin pong hindi pagkakaunawaan po sa atin. Tama po? Minsan, maaari po nating masaktan yung iba po nating kapatid. Kung minsan, kapag nasaktan po tayo, so ano po yung dapat po nating gawin? So dapat po tayong mahabag po sa isa't isa. Kung paano ang Panginoon po ay nahabag sa atin at pinatawad po tayo, dapat rin po nating patawarin ang isa't isa. Tama po? Sabi po ni Pedro, ilang ulit, Panginoon, magkasala sa akin ang aking kapatid at siya aking patatawarin. Makapito ba? Sabi po ni Jesus, makapitumpung pito. Anong ibig sabihin? Huwag mo nang bilangin. Huwag mo nang bilangin.
dapat po nating patawarin ang isa't isa. Bakit? Dahil minsan, nangyayari po minsan ito sa church. Minsan, bakit nangyayari po sa church, minsan ang hindi po pagkakaunawaan? Bakit inaalaw po ng Diyos? Para may apply po natin yung kanyang utos. Tama po? Para may apply po natin yung kanyang utos. Kaya, ano po yung dapat po nating gawin? Napakahalang bagay. Alam po niyo yung chapter ng pag-ibig? Ano pong chapter? Yung chapter ng pag-ibig? Unang Korinto chapter 13. Ano po yung pangunahin sa pag-ibig? Kung babasahin po ninyo sa unang Korinto chapter 13, ito po yung pagtitiis. Pagtitiis. Sabi po, matiisin. At paano po ito nagtapos, yung pag-ibig? Ano po yung huli? Pagtitiis din. Kaya pagtitiis, kinakailangan po nating magtiyaga at magtiis sa isa't isa. Kung paanong ang Panginoon ay nagtiis, nagtiyaga, at nahabag po sa atin, ganyan din po yung dapat po nating gawin sa mga brothers and sisters. Kaya, tingnan po natin sa Matthew chapter 25. So, ano man pong mga bagay na ginagawa po natin sa mga brothers and sisters, ito rin po ay ginagawa po natin para po sa Panginoon. Matthew chapter 25, verse 35 hanggang verse 36. Mateo chapter 25, verse 35 hanggang verse 36. Okay, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya, ang Panginoon po ay nalulugod kapag yung mga brothers and sisters ay pinaglilingkuran po natin. Binibisita, pinalalakas ang loob po nila, at kapag mayroon po silang nagawang hindi po maganda po sa atin, pinapatawad po natin yung isa't isa. Ito po yung mahalaga para po sa anumang ginawa po natin sa mga brothers and sisters, ito po ay ginawa rin po natin para po sa Panginoon. At pagkatapos, verse 34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Kaya anuman pong ginagawa po natin, ito po ay susuklian po ng Panginoon pagdating po ng araw. Ang mga bagay po na ginawa po natin sa church, sa Panginoon, at para po sa Ebanghelyo, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Ang pag-ibig, ito po ay sakripisyo. Kung ayaw po nating magsakripisyo, imposible po na magawa nating ibigin ang isa't isa. Si Jesus, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Nagsakripisyo po siya para po sa atin. Bakit po? Dahil mahal niya po tayo. Iniwan niya po yung kanyang trono sa langit at bumaba po siya sa mundong ito. Dahil mahal niya po tayo. Kaya namatay po siya sa krus, nagdanak ang kanyang dugo upang tubusin po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya tayo pong mga naligtas, paano naman po tayo? Ano po yung dapat po nating gawin? Kung mahal po natin ang mga brothers and sisters, dapat po tayo magsakripisyo para po sa kanila. Kung mahal po natin ang mga ligaw na kaluluwa, dapat po tayo magsakripisyo para sa kanila. Kaya kung mahal po natin ang Panginoon, mahal natin ang church, at mahal po natin ang mga ligaw na kaluluwa, dapat po tayo magsakripisyo. Ang pag-ibig, ito po ay sakripisyo. Tama po? Yung mga nanay, di ba? Nagsasakripisyo po sila sa kanilang mga anak, di ba? Kahit yung mga anak, ay, kapag yung mga anak ay mayroon pong sakit, kahit yung mga nanay, pagod na sa paggawa sa bahay, di ba? Pero, nakakatulog ba ng maayos yung nanay kapag may sakit yung bata? Hindi. Patuloy siya nagsasakripisyo. Naalagaan niya yung kanyang anak. Bakit? Dahil ba obligasyon? Hindi. Kundi dahil mahal niya yung kanyang anak. Tama po? Kaya kinakailangan din po nating
ibigin yung bawat isa sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo po natin. Ito po yung mahalagang buhay sa harapan po ng Panginoon. Ito po yung pagsunod sa kanyang utos. Ano po yung utos ng Panginoon? Mag-ibigan po tayo sa isa't isa. At panglima, yung buhay po na mahalaga na hindi po nasisira, ito po yung buhay na naglilingkod sa Panginoon. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 15. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 15. Okay, nakita na po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya bago po tayo naligtas, tayo po ay nabuhay para po sa ating sarili. Ngunit inibig po tayo ng Panginoon at ibinigay niya yung Kanyang buhay para sa atin. Kaya bilang mga naligtas, hindi na po dapat tayo mabuhay pa para sa ating sarili, kundi mabuhay po tayo para po sa Panginoon. Bakit po tayo iniligtas po ng Panginoon? Bakit siya namatay para sa atin? Upang tayo po ay mabuhay naman po para sa Kanya. Upang maglingkod po tayo para sa Kanya. Ito po yung mahalagang buhay na hindi po nasisira sa harapan po ng Panginoon. Tingnan po natin sa 1 Pedro chapter 4. 1 Pedro chapter 4. Verse 10 hanggang 11 po. 1 Pedro chapter 4. Pagmula po verse 10 hanggang verse 11. Okay? Nakita na po? Babasahin ko po. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kaya matapos po tayong maligtas, yung Christian life po ay dapat po patuloy na lumago. Sa church, patuloy po nating natatanggap ang biyaya at pag-ibig po ng Panginoon. At habang lumalago po tayo sa ating pong buhay pananampalataya, nalalaman po natin, natututunan po natin yung paglilingkod po sa Panginoon. At dahil po dito, binibigyan po tayo ng ministry. Bakit po? Sa church, marami pong mga paglilingkod. Tama po? No, sa church, hindi lamang po pastor o evangelist yung gumagawa. Tama po? So, mayroon pong iba't ibang mga ministry dito po sa church. Mula po sa pagpupuri sa Diyos, katulad po ng choir, fathers group leader, cell group leader, youth group leader, at iba pa. Marami pong paglilingkod sa church. Kapag binigyan po tayo ng Diyos ng ministry, sabi po ng Biblia, dapat po natin itong ipaglingkod ayon po sa kalakasang ibinibigay po ng Diyos sa atin. Kaya, binibigyan po tayo ng Diyos ng ministry, ng gawain na ayon po sa ating pong kakayahan. At ang mahalaga po, dapat po tayong maglingkod sa Diyos nang mayroon pong katapatan. Anong ibig sabihin po na mayroon pong katapatan? May nakatangin man o wala, ginagawa yung kanyang tungkulin. Ito po yung katapatan. Kaya, kapag ginagawa po natin yung ating pong tungkulin, ang Diyos po ay nalulugod. Ang ulo po ng church ay ang Panginoong Jesucristo at bawat isa po sa atin ay mga bahagi. Kaya yung bawat bahagi ay ginagawa yung ating pong tungkulin. Yung kamay, dapat gawin niya yung tungkulin bilang kamay. Pwede bang kumain yung kamay? Hindi po pwede. Yung kakain ay yung bibig. Tama po. Yung bawat isa ay mayroon pong tungkulin. At dapat po natin itong ipaglingkod ayon po sa kalakasang ibinibigay po ng Diyos sa atin. Para po saan? Bakit po natin ito ginagawa? Dito po sa sabi po ng Biblia, sa maigit ng bahagi ng verse 11,
upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay. Ginagawa po natin ito para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang ministry na natanggap po natin mula po sa Panginoon ay isa pong biyaya. Kaya wag po natin itong pababayaan. Ang paglilingkod po, ministry na ibinigay po sa atin ng Panginoon, ito po ay isang pagkakataon. Tandaan po natin, pagkakataon. Hindi po itong isang sakripisyo. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay pagkakataon. Kaya binigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang maglingkod po sa Kanya. Hindi po dapat natin ito sayangin o pabayaan. Si Esther, di ba? Yung pagkakataon na ibinigay po sa Kanya, hindi niya po sinayang. Sabi niya, kung mamamatay ay mamamatay. Paano naman po si Judas? Sinayang niya yung paglilingkod na ibinigay po sa Kanya. Sinayang po niya yung pagkakataon. Kaya tayo po, nabigyan po tayo ng pagkakataon. Binigyan po tayo ng tungkulin, hindi dahil magaling po tayo, kundi ito po ay pagkakataon na ibinigay po sa atin. Tama po? Kaya gawin po natin yung paglilingkod ayon po sa kalakasang ibinibigay po sa atin ng Diyos. Na mayroon pong pagpapasalamat at mayroon pong kagalakan po ng puso. Tama po? Ito po yung mahalagang pamumuhay na hindi po nasisira sa harapan po ng Panginoon. At panghuli, pang-anim, so isa na lang, panghuli. So, yung buhay na mahalaga sa Panginoon, ito po yung buhay na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Tingnan po natin sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 2. Daniel chapter 12 verse 2. Okay? Nakita na po? Daniel chapter 12 verse 2. Verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit. At ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Kaya dito po, ipinapaliwanag po na mayroon pong dalawang uri po ng muling pagkabuhay. Yung mga born again Christian, ito po ay tungo po sa buhay na walang hanggan. Maninirahan po tayo kasama po ng Diyos doon po sa Kanyang kaharian magpakailanman. At ang iba, tungo po sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Saan po ito? Ito po yung impyerno. Yung mga hindi po ligtas, yung hindi mananampalataya, mapupunta po sila doon. Subalit mula po sa mga born again Christian, mayroon pong pagkakaiba. Sabi po dito sa verse 3, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Sinabi ko po sa inyo kanina na yung bituin sa langit, iba po, magkakaiba po yung ningning po nila, di ba? Sabi po ng Biblia, ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Sila po ay magningning ng kaningningan ng tulad ng langit, sabi po ng Biblia. Ano po ito? Ito po yung mga taong nag-evangelize ng masigasig. Na sa pamamagitan po nila, maraming mga kaluluwang naliligaw ang naligtas. Tatanggap po sila ng maluwalhating o ng dakilang kaluwalhatian at dakilang gantimpala mula po sa Panginoon. Tingnan din po natin sa Unang Tesalonica chapter 2. Unang Tesalonica chapter 2. Sa verse 19 po. Unang Tesalonica chapter 2, verse 19. Verse 19 hanggang 20. Unang Tesalonica chapter 2, verse 19 to 20. Okay, pwede pong basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Yesus sa Kanyang pagdating. Hindi ba kayo? Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan.
Kaya sabi po ni Apostol Pablo, sabi po dito, verse 19, sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan uputong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating. Hindi ba kayo? Kaya ang mga ligaw na kaluluwa na naligtas sa pamamagitan po natin, sila po yung ating pong, sabi po dito, putong, corona, tama po? Hindi po coronavirus ha, corona, gantimpala, kaluwalhatian. Sila po yung gantimpala at kaluwalhatian po natin. Kaya kapag nandoon na po tayo sa langit, ang mga taong naligtas sa pamamagitan po natin ay magpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat, brother. Maraming salamat po, sister. Dahil po sa iyong sakripisyo, pagtsatsaga sa akin, naligtas po ako. Kaya doon po sa langit, may kita po talaga natin doon kung sino po yung mga talagang nagsakripisyo para po sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. Bakit po? So kapag tayo po ay nangangaral po ng Ebanghelyo, so marami pong mga nagsasakripisyo na hindi po nakikita. Tama po? Hindi po nakikita. Kaya minsan, naririnig ko po sa ibang mga testimony ng mga brothers and sisters, ako ay naligtas sa pamamagitan ni pastor, ako ay naligtas sa pamamagitan ni evangelist. Pero sa pangangaral po ng Ebanghelyo, preacher lang ba yung nangangaral? Hindi po. Lahat po tayo ay nangangaral sa iba't ibang paraan, di ba? Mayroong mga nagsusundo, mayroong mga nagluluto sa kusina, di ba? Mayroong po mga naglilinis ng upuan. Tama po? Kaya doon po sa langit, ito po ay mahahayag. Kaya magpapasalamat po sila sa atin. Sila po yung kaluwalhatian po natin at kagalakan. At putong sabi po ni Apostol Pablo, yung mga ligaw na kaluluwa. Yung mga ligaw na kaluluwa. Ito po yung ito po yung pinaka nalulugod po ang Panginoon, di ba? Sabi po sa Lucas chapter 15 verse 7 na kapag ang isang kaluluwang naliligaw ay naligtas, ang Diyos po ay nagagalak. At hindi lamang po ang Diyos, kundi pati yung mga anghel, nagagalak sila, at tayo rin pong mga naligtas ay nagagalak rin. Kaya ang Diyos ay nalulugod kapag ang mga ligaw na kaluluwa ay naligtas. Kaya gaano po kaya kasaya, mga brothers and sisters, kapag ang lahat ng mga mahal po natin sa buhay ay makakasama po natin sa langit. Ito po yung kagalakan, tama po? Ito po yung kagalakan para po sa atin. Kaya dapat po nating tandaan, ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos ito pong pangangaral po ng Ebanghelyo. Ito po yung layunin kung bakit po tayo nabubuhay sa mundo pong ito. Kung bakit hanggang ngayon humihinga pa rin tayo para po sa Ebanghelyo. Kaya sabi po sa Awit chapter 118 verse 7, hindi ako mamamatay, kundi ang mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kaya ito po yung mahalagang buhay na hindi po nasisira sa harapan po ng Panginoon. Ito po yung buhay na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Kaya dapat po natin itong maunawaan, brothers and sisters. At tingnan din po natin, so sa huling talata po natin, sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 6, verse 19 to 20. Matthew chapter 6, verse 19 hanggang 20. Matthew chapter 6, verse 19 to 20. Okay? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. E anong sabi po ng Biblia? Anong sabi po ng Panginoon sa atin? Magtipon po tayo ng kayamanan doon po sa langit. Ang mga bagay po na mga bagay po dito po sa lupa, ito po ay maglalaho. Ngunit yung mga bagay na inipon po natin sa langit, ito po ay mananatili magpakailanman. Kaya ang Christian life hindi po madali. Maraming mga kahirapan, ngunit hindi po tayo kawawa. Tama po? Hindi po tayo kawawa. Bakit? Mayroon po tayong tunay at buhay na pag-asa. Tama po?
Kaya sino po yung tunay na mapalad? Mga born again Christian. Tayo po yung tunay na mapalad. Kaya sabi po dito, Matthew chapter 6, verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kaya nasaan po dapat yung puso po natin, brothers and sisters? Yung puso po natin ay sabi po ng Biblia, kung nasaan po yung puso po natin, naroon din po yung kayamanan natin. Kaya ang puso po natin dapat nasaan? Dapat naroroon po sa itaas, sa kinaroroonan po ni Kristo. Ito po yung tunay po na kayamanan para po sa atin. Kaya dapat po tayong magtipon ng kayamanan, hindi po sa lupa, kundi sa langit. Bakit? So, halimbawa, sa bangko, nag-i-invest tayo, di ba? Nag-i-invest po tayo. Pero halimbawa, kung yung bangko, alam ninyo, mababangkrap na yung bangko, mag-i-invest pa kayo? Hindi na, di ba? Mag-invest kayo doon. Sayang yung in-invest po ninyo. Yung bangko, yung mundong ito, masisira na. Mawawasak na yung mundong ito. Tama po? Malapit na yung pagdating ng Panginoon. Tama po? Saan po dapat tayo mag-invest? Dapat maging matalino po tayo. Mag-invest po tayo ng kayamanan doon po sa langit. Kaya dapat yung puso po natin, tingin po natin sa mga bagay po na nasa itaas. Hindi po sa mga bagay na nasa lupa. Ito po ay napakahalaga, mga brothers and sisters. Dapat makita po natin, gamit po yung ating spiritual na mata, yung mga mahalagang pangako po ng Diyos. Ang Diyos ay nangako at ito po ay kanyang tutuparin. Tama po? Tutuparin po ito ng Panginoon. Kaya dapat po tayong maging matalino. Magtipon po tayo ng kayamanan doon po sa langit at ito po ay mananatili magpakailanman. Kaya tandaan po natin, bilang mga born again Christian, bawat isa po sa atin ay haharap po kay Kristo. Mayroon pong araw kung saan po ang ginawa po natin ito po ay mahahayag. At sa araw po na iyon, lahat ng mga ginawa po natin, ito po ay bibilangin. At sa maliliit po na mga bagay na ginawa po natin para po sa Panginoon, ito po ay kanyang gagantimpalaan. So, ang Panginoon, malapit na po siyang dumating. Tandaan po natin yung hukuman ni Kristo at ikalawang pagdating ni Jesus. Ito po yung best way para po maingatan po natin yung ating pong buhay, pananampalataya, na mayroong kabanalan at karapat-dapat sa harapan po ng Diyos. Kaya mamuhay po tayo para sa mga bagay na hindi nasisira, kundi sa mga bagay na mananatili magpakailanman. Okay? So, mamuhay po tayo para sa mga bagay na hindi po nasisira, sa mga bagay na mananatili magpakailanman. Kaya hanggang dito po tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Amang Diyos na sa amin ay palagi nagmamahal, maraming salamat po Ama sa iyo pong kabutihan at dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Dahil po sa iyo pong dakilang pagmamahal at habag po sa amin, kami po ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon po kami ng tunay at buhay na pag-asa. At bukod pa po dito, nagpapasalamat po kami sapagkat binigyan niyo rin po kami. Nais niyo pong ibigay po sa amin yung walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na makapamuhay po ng buhay na mahalaga sa iyo pong harapan at mabuhay para po sa mga bagay po na hindi nasisira, kundi sa mga bagay po na mananatili magpakailanman. Tulungan niyo po kami na nawa, maging matalino po kami, napiliin po namin yung mahalagang bagay at hindi po yung mga hindi po mahalagang bagay. Turuan niyo po kami ng patuloy sa pamamagitan po ng iyo pong salita kung paano po kami mamumuhay ng karapat-dapat sa iyo pong harapan. Alam po namin na napakalapit na po ng muling pagdating po ng Panginoong Jesucristo at wala na po kaming sapat na panahon para po mabuhay sa mundong ito. Kaya patuloy niyo po kaming palakasin at ibigay sa amin yung mga bagay na kinakailangan po ng bawat isa upang makalakad po kami sa daan na dapat po naming lakaran at sa muling pagdating po ng Panginoon magawa po namin na manatili po sa church at tumanggap po ng papuri sa iyo pong harapan.
Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy niyo pong gamitin ang mga brothers and sisters ng Tanawan Church. Tulungan niyo po sila na mapanatili pong pagkakaisa at mas maipangaral pa po ng higit at higit pa ang Ebanghelyo ng makapangyarihan sa lugar pong ito at sa marami pa pong mga lugar dito po sa aming bansa, Panginoon. Sa iyo lang po kayo umaasa at nagtitiwala. Lahat po ng ito ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Okay, maraming salamat po.